Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Noong isang araw, mga kabunyog, mga kababayan, dinidiscuss ko sana itong issue na to. Kaya lang, brown out bigla eh. Nasa kainitan ako ng pag-discuss nito, biglang naputol. Biglang naputol, pero sayang naman na i-delete ko pa yung diniscuss ko. Kahit hindi ko natapos, hindi ko na dinelete. Pero maraming nagre-react, attorney, kulang yata yung dinidiscuss mo noon, hindi namin nakuha masyado yung paliwanag mo. Ang tinutukoy ko, mga kabunyog, mga kababayan, di ba nagkaso na si dating Senador Sonny Trillanes kila Duterte at Bongo? Kinasuhan sila ng plunder, tungkol doon yun sa yung kaso na yun, 6.6 billion pesos ang involved doon. Kasi yun yung mga may ebidensya si dating Senador Sonny Trillanes. Yung mga kontrata, ito kasing pamilya ni Bongo, malaking sila, kontratista sila doon sa Davao. Ang totoo, hindi naman sila ganun kalaking construction company. Pero ang dami nilang nakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Mayor pa si Duterte sa Davao at lalo na nung maging presidente si Duterte. Ang mismong mga construction companies na to, halimbawa yung CLTG, ang ibig sabihin ng CLTG, ang pangalan ng kumpanya nila, Christopher Lawrence Tigo. Ang sabi ni Bongo, wala, hindi naman ako nakialam dyan. Saka si Duterte, hindi. Alam nga namang yung aking pamilya hindi pwedeng magkontrata, magnegosyo. Karapatan naman nila yan. Pero hindi naman ako nagbigay ng pabor sa kanila. Hindi ko naman ginamit yung impluwensya ko kay Duterte nung mayor pa siya, unang presidente siya. Sabi ni Bongo. Di ba yun yung yan yung unang ikinaso ni Duterte. Pero ngayon may isa pang ikakaso. Inanunsyo na ni Duterte, may nakahanda na siyang sunod pa. At ito mga kabunyog, mas malaki ang involved na pera dito. 15 billion. 15 billion. At hinahanda na daw ng kanyang legal team. Mukhang may sariling mga abogado si Trillanes. Ang sipag ng mga abogado niya ngayon. Ang bilis magsampa ng kaso. Nung nakaraang araw, sinampaan na nga ng plunder itong sila Duterte at si Bongo. Pero kaugnay lang yan doon sa 6.6 billion na mga kontratang nakuha ng pamilya ni Bongo doon sa Davao nang magpresidente si Duterte. Pero ngayon, mayroon pa ngang isa. Sabi ni Trillanes, nakahanda na. Sa susunod na mga araw, isasampa na nila. Sunod na naman na kaso. Ang involved dito ay almost 15 billion, mga kabunyog. Ang tindi, Ang tindi. Hi kay Frank Nabalon, magandang gabi. Kay Joselito Partosa Jo, salamat Jo sa patuloy na pagtulong sa bunyog. Kay Bernadette Francisco Polnick, kay Tilma Monjego, kay Rolando Basar, good evening sa inyo. Kahit late night na itong talakayan ko, gusto kong ulitin to kasi hindi ko to na-discuss, hindi ko to natapos nung isang araw, biglang nag-brownout Kabunyog Richard Albaitar, Benz Palaganas, yan sa mga viewers din natin sa Facebook, si Kabunyog Rami Fabian, Ray Santos, si Kabunyog Cadiz de Leon Maricel LB Chande, kay Robert Amoranto sa CA, California, kay Leonela Florentino Bautista sa San Diego, California rin, kay Hel Otico Pantua, kay Elvira Riza Arizo, salamat sa mga pagpadala ng suporta sa bunyog. Kumusta kayo dyan sa San Diego, California? Nonong Raymond, salamat din. Kahit na hindi na nakakapag-send ng stars, sa YouTube naman nagsisend sa atin. Salamat, Kabunyog Nonong. Nanonood sa atin si Kabunyog Nonong Raymond sa Hurricane Barrel, Houston, Texas. Kay Manolo Maniquez, good evening. Kay Joey T sa Utah. Kay LB Jande, kay Roger Moore, G. Garcia, kay Jesus Cuwa, kay Edwin P. Rimoren. Shout out po sa inyo dyan sa Nevada. Ayan mga kabunyog, at least nakapag-greet na tayo ng mga viewers natin. Gayon din si Aliyah 2002, Diyos Maray na Banggi po. Kumusta po kamo dyan sa Jordan? Roger Buscaino, Ljubina Francisco, Adura Sumagi, kay Nonito Sapi,
back up ng ebidensya si Trillanes, maraming resibo. Oo nga. Actually, nakaupo pa si Duterte, presidente, alam na yan, yung mga issue na yan, nilabas na yan ni Trillanes. Kaya lang sabi talaga ni Trillanes noon, hindi ko ito isasampa, mga kasong ito, sa panahon na nakaupo pa si Duterte, wala namang mangyayari. O ngayon, wala na si Duterte. Kahit nanalo yung Marcos Duterte noong 2022, pero si Marcos ngayon, hindi naman ikukonsinti si Duterte. Kaya ito, nakakakita si Trillanes ngayon na sa panahong ito, magiging fair ang mga korte, magiging fair ang DOJ, magiging fair ang ombudsman. Kaya ngayon siya nagsasampa ng mga kaso na yan. Ano ba itong ikalawang kaso na na isasampa na 15 billion? Ito yung controversial na frigate. Yung Philippine Navy bumili ng mga frigates, mga warships, mga barko na panggera ng Philippine Navy. Ang halaga 15 billion. Anong ginawa ng Philippine Navy nung panahon ni Duterte? Itong si Bongo, pinakialaman. May pinaburan na kontraktor. Ngayon, nagpadala ng marginal notes, yung sulat na may nakalagay na parang yung isang corporation na pinapaboran nila Bongo at ni Duterte, inimpluwensya nila yung mga officials ng Navy na ito yung paboran nyo. Yun. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi kailanman kami nakialam sa mga kontrata sa gobyerno. May delikadesa kami kasi galing kami sa probinsya. Kami ni dating Presidente Duterte. Wow! Ito na yung patunay. Sinungaling si Bongo. Mga kabunyog, sinungaling si Bongo. Ipapakita ko sa inyo. Itong balita, i-ano ko sa inyo. Yan. Panoorin muna natin. Mamaya ko Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang siguro sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity. Sa kaso anya ni Go, mismong miyembro ng pamilya nito ang umano'y tumanggap ng tseke mula sa pamahalaan para sa aniyay proyektong pinasok ng kanyang ama at kapatid na parehong hindi lisensyado o kwalipikadong makipagnegosyo sa pamahalaan. Dagdag ni Trillanes, hindi lang si Senator Go ang sangkot dito, kundi maging si Pangulong Duterte dahil siya mismo aniya ang nagbigay ng pondo sa mga naturang proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan niyo kung saan ang galing yan at nasan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali. Napakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Anyway, mga kabunyog, ang pinapaliwanag doon ni dating Senador Sonny Trillanes, yun pa rin, yung mga kontrata sa Davao. Pero ang pinag-uusapan na natin dito na sunod na isasampang kaso, ito ngang tungkol sa Navy frigates. Mga barko ito ng Navy na binili ng Philippine Navy ang halaga 15 billion. Actually, nung panahon pa ito ni mga 2017-2018 pa, in-expose na ito. In-expose na ito, kaya lang, siyempre presidente si Duterte, kaya wala talagang nangyari dyan. Ito, ipakita ko sa inyo. Ipakita ko mga kabunyog. Yan.
O, tingnan nyo. Dinidiscuss ko sana ito nung isang araw kaya lang nag-brown out. Kaya ano ko ngayon, mas pinapaliwanag ko. Bongo intervenes in 15.5 billion project to acquire Philippine warships. Kailan yan? January, ano bang taon to? Itong, ano na to? Sige nga, tingnan ko. Ano bang taon itong article na ito? January 16, 2018. Oh. Noon pa ito lumabas. Oh, yung nakikita nyo sa baba, mga kabunyog, yung nakikita nyo sa baba, yan yung marginal note. Ibig sabihin ng marginal note, yan yung sulat ng basahin natin para mas makita nyo. Basahin natin. Basahin natin yung marginal note. Ito. Ayan. Ayan na. Ayan yung marginal note. Mga kabunyog, oh, yan. Anong sabi dyan? Sino ba to? Yan, yung note sa kanan. Yung note sa kanan, yung handwritten note. May marginal note eh. Oh. To Admiral Mercado, Donald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report to be submitted to the President. O yan. So, ibig sabihin, may naka-attach dyan sa note na yan na yung daw ay binigay ni Bongo sa kanya. Sabi ng official na yon. So, ang note dyan ay isang official ng Navy. Ang ini-instructionan niya, yung isang pang official ng Navy, na sinasabi dyan, paki-consider nito, galing ito kay Bongo. Ano ba ang nakalagay sa instruction ni Bongo? Ito yung instruction ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Ayan. Ito. Ayan, ito. Ito yung instruction ni Bongo. In January 2017, Go gave Defense Secretary Delfin Lorenzana a white paper endorsing a supplier that now stands to be selected to provide the Critical Combat Management System, CMS, to be installed in the warships. The total project cost is 15.5 billion pesos. Go's office also asked a Navy officer involved in the implementation of the project, then Frigate Project Technical Working Group Chairman Commodore Robert Impedrad, to a meeting in Malacanang to discuss the selection of the CMS. Impedrad would later submit a written report addressed to Duterte and Go. O yan. Yan yung transaksyon. May pinapura na kumpanya na magsusupply sa Navy. Yung halaga ng buong kontrata ay 15.5 billion pesos. May pinapabura na kontraktor o supplier sila Bongo at si Duterte. O kaya pinakialaman nila. O yan yung Ngayon, kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi sila nakikialam sa mga transaksyon sa gobyerno, wala. Ito na mismo ang malinaw na ebidensya. Ito na yung malinaw na ebidensya, mga kabunyog. Ito yan. Kaya, ito? O yan. Ito yung note. Ito yung note ni si Lorenzana, ini-instruksyonan niya si Donald Mercado na pag-aralan itong naka-attach na note ni Bongo. Ang note ni Bongo ay may pinapaboran na kontraktor. Ito nga. Noong 2017, ini-endorse ni Bongo ang isang supplier. Na ito yung pabura. I-consider ito ng Navy na ito yung mag-supply noong mga kakailanganin sa frigate project ng Philippine Navy, ang halaga 15.5 billion. O yan, mga kabunyog, yan na, malinaw na. Dito ngayon kakasuhan, ito ngayon yung pangalawang ikakaso ni Trillanes, Ito yung pangalawang ikakaso ni Trillanes na sinasabi. Mas malaki ito. Kasi 15.5 billion pesos ito. At dito pinapakita na nakialam na naman si Bongo sa transaksyon na yan. Kaya yung sinasabi ni Bongo doon sa niya, na wala sila, hindi sila nakikialam sa mga proyekto, kasi sabi niya, hindi raw yan ugali nila ni Digong. Ito na, may malinaw ng ebidensya. Kaya mga kabunyog, sinungaling sinungaling si Bongo.
Noon pa ito. Sabi ni Nonito Sapi Jr., matindi ang intel ni Trillanes. Actually, noon pa nga ito lumabas. Kaya lang, hindi naman ito noon may isasampang kaso na to. Kasi wala rin, i-dismiss din to eh. Pero ngayon, mas may lakas ng loob na si Trillanes na isampa ito. Kaya sabi nga ni Trillanes dun sa balita, nakahanda na sila sa susunod na mga araw, isasampa na nila ito. Ano ito mga kabunyog? Kaya ako naman, bawat ginagawa ni Trillanes, pinapaliwanag ko para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Dito, pinapakita dito, malinaw, may mga ebidensya, yan, nakikita nyo, na kalukuhan, sinungaling, si Bongo na sinasabi niyang hindi sila nakialam sa mga transactions. Ayan na, oh. Di ba? Yan mga kabunyog. Kaya, si Bongo, maraming perang naipon yan. Kaya nga kahit sila Sara Duterte, silos kay Bongo. Kasi para sa sila, mga tunay silang anak ni Duterte. Pero pagdating sa Malacanang, ang mas nanginabang ng malaki, nakakuha ng malaking transactions, si Bongo. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So, mga kabunyog, mga kabayan, sana na natin to. Paki-share mga kabunyog nitong live kong ito para malaman ng ating mga kababayan. Kasi nung isang araw, dinidiscuss ko ito, nag-brown out eh.